Kumpiyansa ang Department of Agriculture na sa kabila ng banta ng La Nina ay maabot pa rin ang mahigit 20 milyong metric tons na target production nito ng palay sa tulong na rin ito ng iba't ibang mga hakbang at teknolohiya. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Bilang paghahanda sa banta ng La Nina, nagsasagawa na ng climate smart mapping ang Department of Agriculture. Iyan ay ang pagtukoy sa mga sakahan na madalas tamaan ng bagyo at posibleng bahain. Basically, alam mo yung information na ahead, yung forecast track nila at least mas accurate, mas nagkakaroon tayo ng advance warning sa mga farmers kung ready na to harvest yung kanilang farms, yung kanilang mga pananim, pwede na ma-harvest. And then, of course, yung mga flood-tolerant na varieties, pwede rin magamit. Ayon sa DA, nasa 500 hanggang 600,000 metriko tonelada ang pinsala sa agrikultura tuwing sumasapit ang tag-ulan. Sa kabila nito, positibo ang ahensya na makakamit ang higit 20 milyong metriko tonelada na produksyon ng palay para sa taong 2024. Tinututukan kasi ng DA sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapataas ng produksyon at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Magtatayo ng mga water impounding system para makapag-imbak ng tubig sa tag-ulan at magamit sa panahon ng tag-init. Bibigyan ng irigasyon ang higit 1 milyong ektaryang sakahan sa Pilipinas para makamit ang sapat na supply ng bigas. I computed a value of 500 billion pesos because we are not impounding it. We're not holding it for future use. Irrigation and water impounding, including dams and that whole setup. We have to save our water. If we want to be resilient, we'll be good with 1.2 million hectares na we irrigate. We'll be self-sufficient. Target ng DA na gumawa ng 17 agri-ports o daungan. Ilapit ang mga produkto at gamit sa pagsasaka sa malalayong lugar para mabawasan ang gasto sa transportasyon. In Mindanao, we unload 90% of our fertilizer in Davao for the whole of Mindanao. That's crazy, di ba? So walang kulang investments. Pag nagawa natin yan, we expect the price of fertilizer to go down as much as 15%. So that will translate also in more income for the farmer and lower cost for the consumer, or as much as 20%. Complete 70% of what we intended to do so that the next administration can just follow through. Tapusin na lang. Magtatayo ng mga mega cold storage facility na pagaganahing gamit ang solar energy o init ng araw. Layo nitong maimbak ang sobra-sobrang supply para sa panahon na walang ani. Sabi ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr., bahagi ito ng pagtugon sa 27 taong investment backlog sa sektor ng agrikultura. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.